Ito mga sir, at andito ako ngayon sa Agulo yun mga sir, dahil may nasikaso kasi akong gagawin, at isa rin ito sa dahilan din dahil ang problema nito mga sir ay malagitik, tapos may tumutunog na parang nag-uumpugan na bakal sa loob ng makina. At itong motor na to, nakailang paggawa na rin daw ito, hindi makuha ko yung problema bakit maingay. Ngayon nung kinalas ni Kapiling at nakita natin na yung ginamit na balbula, aftermarket, tapos big valve pa, big valve. So pagka 125 yung unit niyo at ang ginamit nyong valvula yung pang 150, hindi po talaga totaling obra po yun. Kailangan kung unit nyo 125 din. At ito pinabili natin si sir ng original na valvula. At kung mapapansin nyo yung valvula na original na intake saka yung aftermarket na valvula na intake din, ang laki ng difference, ang laki. Kaya nung nakalagay ito kasi yung nakalagay dito mga sir, at ang ginagawa ni Kapiling, ni-grinding compound niya, kasi ito yung naka-install dyan, at bago yung ilalagay natin o yung dati yung stock pa rin na ilalagay natin, matik magre-grinding compound tayo. At ito mapapansin nyo yung valvula nya lumabas na siya. Kaya isa rin yan sa nagpapaingay kapag ka up and down yung valvula. Isa rin yan sa nagpapaingay, lagitik. Tapos bukod sa lagitik, mayroon pang kala mo may bakal na nag-uumpugan kasi tumatama rito. Kung obserbahan yung tong valvula nya, makinis dito sa part dito, yan. Sinyalis po yan na umuumpog yan sa piston dahil malaki, big valve yan. Makikita nyo dyan, dito wala, dyan mayroon. Kaya ginawa ko, pinabili ko si customer, stock din yung binili niya. Ito yung part number. Pagka 125 kasi mga sir, saka sa 150 magkaiba po yan, magkaiba yung part number, mas malaki sa 150. Kaya ito ni-grinding compound natin. Chinek din natin yung black, bago kasi yung black nya. Ayan, original din yung nilagay. At isa rin sa napansin ko, yung camshaft nya tinanggal yung compression release. Baka akala nila dito yung problema na lagitik o lagutok nya na parang nag-uumpog ang bakal. Tinanggal yung compression release na hindi dapat tinatanggal yan sa click. Kasi si click yung mga sir, wala siyang starter motor na nagpapaikot sa makina, nakasalalay lang doon sa magneto saka sa stator. Kapag tinanggal mo yung compression release, titigas na yung compression ng makina. Andyan na yung mahihirapan na yung makinang umikot. Kapag medyo mahina yung battery mo, hindi niya na kayang paikutin. Ayan yung piston niya. Kaya obligado na buburol natin. Yan, yung gasket naman niya, goods pa naman, kaya hindi natin papalitan yan. Kaya ito, kapag once na nagre-grinding compound kayo mga sir, kailangan linisan nyo mabuti. Kailangan walang matirang grinding compound na isa sa mga makakasira sa loob ng makina kapag once na kulang sa linis at mayroong pa nga mga naiwan sa loob, sisirain niya po yung makina ninyo. Mas lalala yung gastos. Kaya pag sa mga ganyan mga sir, mabusisi talaga ako sa mga ganyan. Double check kung mabuti. Kaya dapat aware kayo mga sir sa parts na ilalagay ninyo. Kung 125 yun sa inyo, dapat ang pisa kahit aftermarket ang ilagay ninyo, basta same din sa stock. Pero payo ko lang din, kung hindi kayo kumbisado sa aftermarket, mas maganda original, mas tumatagal. Meron din ako na-encounter niyan, aftermarket yung nilagay na valvula. Ang nangyari dun sa na-encounter ko na yun, yung valvula nya naubos dito. Ngayon ang naubos yun,
lumala yung lagitik at ang nangyari hindi na nagpa-pump to, hindi nag-up and down na. Ngayon nangyari na bumaluktot to kasi nagaskasan yung chamber pati yung piston na butas, kaya dapat mas maganda pa rin yung original dahil tumatagal yung original sa init ng makina. Aftermarket lumalambot kapag matagal na gamit, kaya doon siya nagkakaroon ng ano, parang natatapisan yung valvula. Kaya ingat. Yan, bagong valve seal din kasi hindi nagpalit ng valve seal nung ginawa. Kaya pakasimbolin muna natin to, tapos maya kapitan natin yan at pa-under natin, titestingin natin. Ito na mga son, bali naibalik na natin lahat ng mga tinanggal. Bali hindi ko na rin sa inyo pinakita lahat kung paano ikabit kasi marami na akong naging video nito kung paano magkalas at paano magbalik ng tama. At ito, tahimik na yung kanyang makina. Lagyan mo ng ano. Yan. Tapos pagka mayroong pang ingay na ganyan, mag-a-adjust valve clearance tayo. Adjust valve clearance yan. Wala na yung sobrang ingay. Wala na yung ano, parang bakal lang nag-uumpugan. Ito sa valve clearance lang to. Gawa kasi ng ano, yung kanyang camshaft, tinanggal yung ano. At wala kasi mabili dito kaya nag-order na lang sa akin. At tupalo yun. Okay, ito mga sir, natapos na rin natin at paparinig ko muna sa inyo yung tunog niya ngayon. Yan, maandak na yung mga sir. Yan, natapos na rin natin. Pero dito mga sir, nag-try and error tayo dun sa camshaft. Kasi obligado, pinapalitan ko yung kanyang camshaft mga sir kasi ano, may problema. Yan, kaso wala ng gas, nag-blink na. Dahil kailang dalawang beses shot, tatlong beses na ano, kinalas kasi nag-error tayo dun sa camshaft. Sumasagad yung ano, yung intake valve tapos yung valve na nilagay, iba. Kaya yan, tumayimik na rin ngayon. Kaya mas maganda kung ano, stock pa rin yung gagamitin yung mga pisa nyo mga sir para mas sureball na tumatagal. Okay.